Ano yung AI? AI or Artificial Intelligence, no? Matutulungan tayo nito na mag-create ng iba't ibang content from yung written, pwede na rin mag-create ngayon ng image o kaya videos, ganyan. Maraming natatakot na mga VA also na mapapalitan sila because of AI. Yes, it's true na it's also true na maraming jobs na pwedeng mapalitan. Dati, siguro, how many minutes or hours na gagawa mo? Ngayon, how many? Sige, before and after. Minutes na lang, like 5 minutes? Before? Yan. Before, siguro days. If you're talking about a single document, as someone no, na mayroong community, I always remind them na kailangan nating mag-upskill and Upgrade, use no? this AI na mga tools in our advantage. Money Masters with Chinky 10. The views and opinions expressed by guests on Shake Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shake Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Ladies and gentlemen, super excited ako sa episode natin na ito, especially kung gusto mo bang kumita kahit ikaw ay nakapajama, kahit nasa bahay, hindi ka lumalabas, pwede ka pa rin kumita. Paano yun? Today, we are going to feature a top freelancing coach, helps thousands of Filipino moms to work from home. She's the founder of Filipino Home-Based Moms or FH Moms. FH Moms, hindi siya magazine. And then, she advocates yung work-from-home lifestyle. Ang kagandahan dito, maalagaan mo na yung anak mo, at the same time, kikita ka pa. So, without further delay, let us welcome champion coach, no other than Coach MK Bertulfo. Palakpakan! Woohoo! Thank you so much, Coach Chinky, for having me here. Ay, Super nako. excited. Yeah. Alam mo, matagal na ako nagpa-follow sa'yo. At the same time, I really believe in your journey, your advocacy, in supporting, lalo empowering yung mga moms. So, let's talk about first yung bago tayo sa journey mo as being as a VA, yung family background mo when you were starting. Ilan kayo magkakapatid at saka ano yung buhay dati? Yes, we're 3, no, na magkakapatid. And then, both my parents are traditional business owners. Yung mga typical na parents noon na lahat pinapasok. 'Di ba? Meron kaming, may babuyan kami, may bahay paupahan, kami nagsusupply ng tubig. And then, my mom, she went abroad, no? And for 2 years. Nag-OF? Nag-OFW yung nanay ko. And then, Wow. pagbalik niya, nagkaroon siya ng ovary cancer, which is stage 4 na kaagad. So, hindi namin in-expect and na-bankrupt kami, no? So, ilang taong ka nun? Ang bata ko pa, grade 5. So, for 2 years, nakipaglaban siya, no, sa cancer. And then, first year high school ako noon, nawala siya. So, kailangan ko mag-step up kasi ako yung parang tumayong panganay din talaga. Ilang kayo magkakapatid? 3. Kaso yung ate ko nasa Bicol na. So, ako na yung talagang nag-lead with my dad. So, technically, gitna. So, yung bunso namin, maliit pa siya, grade 1 pa lang nung time na yon. So, wala siyang kamuwang-muwang. Pero it's super challenging kasi those were the turning point and informative years for you na yung crucial kasi yung grade 5, 6 eh. May malay ka na talaga nun eh. Yes. So, ano yung parang, siyempre, aside the financial aspect, ano yung mental and emotional impact sa'yo? Napaka-traumatic, no? Kasi hindi ko alam kung sino na yung mag-guide sa akin. Given na yung nanay ko kasi, siya talaga yung parang de-decide, for example, yung mga pagkakakitaan, kagaya niyan, siya pa yung nag-abroad, di ba? So, sabi ko, hala, paano na kami? Kasi yung tatay ko, nagra-racket-racket lang, o kaya nagnenegosyo ng mga kung ano-ano lang din, no? Talagang ganun. Tapos pupunta ng Pasig, mamimili ng mga pwedeng itinda. So, sabi ko, hala, paano na kaya to? So, ako, nagawa kong pumasok sa Taguig Science High School. Actually, nung buhay pa si mama, ginawa niya ng paraan na makapasok ako sa magandang school. So, parang nakaka-touch, no? Nakakaiyak kung iisipin mo na hanggang sa huling hininga niya, iniisip niya pa rin na ma-secure yung future ko. So, sabi ko, kailangan kong tibayan yung loob ko, coach. Kasi, sabi ko, high school pa lang ako. So, parang sobrang hirap nun for me hanggang sa dumating sa point na makapag-college ako, naka-apply ako ng mga scholarships, ganyan. So, during high school, nagbebenta na ako ng mga kung ano-ano, yema, stickers, yung mga K-pop na mga kung ano-anong items, no? And then during college, nagbenta rin ako, no? Ng kung ano-ano lang rin, tinutulungan ko yung mga classmates. Nag-tutor ako, basically. So,
you were earning through tutoring. Oo. So, iba-iba yung tutors na gig na ginagawa ko sa school and then sa community namin, sa barangay namin, sa mga bata. So, I think yun yung unang beses na na-try ko yung freelancing. Ay, Pero, oo. diba? Selling your services. Oo. So, wala akong kamalay-malay Ilang taon ka during nun? that time. Bata ko pa, high school. Nag-start na ako mag-gig ng mga kung ano-ano lang. So, kasi nga kailangan kong kumita eh. So, yung mga kapitbahay. Magkano binabayad sa'yo? Oh my God, syempre, mga kapitbahay lang naman, pang merienda lang, tapos parang yung per hour ko, parang bilhin mo 15 pesos, kakagatin ko yun para lang, 'di ba? Tapos, nung tumagal-tagal, nung nakapag-work na ako sa fast food chain, yun yung first na work ko while studying, and then, nung hindi na ako nakagraduate, nahirapan kasi talaga ako, coach, kasi ultimo pamasahe, wala, pambaon, wala. So, kahit na scholar ako, hindi talaga kaya, no? Hindi talaga namin kaya kasi yung utang rin ng tatay ko, ganyan. So, ngayon, nung nag-work naman ako sa call center, kahit papano, okay, pero yung sinasahod ko sa isang buwan nun, 14,000 lang. So, first na company. Tapos, nang nag-try ako ng second na company, mas umukay-okay na, 21,000. So, ang hirap pa rin kasi nga nagbabayad ako ng utang ng tatay ko na malaki na, galing pa dun sa pagkakaroon ng sakit ni mama. Alam mo, sobrang makulay yung buhay mo. Na kinikwento lang parang ngayon natural lang. Pero in reality, napakahirap nung pinagdadaanan mo. Specifically, yun nga, you mentioned during that time, aside from yung personal racket mo, di ba? Hindi naging excuse di ba, na nawalan ka. So in other words, hindi ka na humingi ng allowance sa... Hindi na. Wala rin talagang mabibigay si Papa. So umaasa lang rin ako dun sa binibigay ng government na scholarship allowance, ganyan. Tapos, kung ano-ano yung mga gig na pinapasok ko, flyering ng kondo, ganyan. So, lahat ng pwedeng pasukin, pinapasok ko talaga siya during that time. Pero, wala pang idea ako noon about online job. Kung nag-exist man siya, hindi ko alam. Anong taon na ito? 2008. Ayan, mga So, time during na that yun. time, kasi meron na siyang internet, meron na siyang Pero hindi ko alam na non-existent pa yan, di pa may uso ganun. masyado. Wala ring nag-share, wala naman ako nakikita during that time. Nalaman ko lang siya nung nag-work na ako sa call center. Pero ito na naman yung isang mahirap kasi from one call center company, meron pa akong pinasukan na seasonal call center company rin na imagine after nung isang shift, matutulog lang ako saglit sa bus o kaya sa sleeping quarters. Tapos papasok na naman ako sa isang work. Halos patayin ko yung sarili ko kasi nga kailangan ko kumita ng pera eh. Bakit? Kasi nga, baon kami sa utang, tapos nag-start na kami magrenta. Dati owned namin yung bahay, tapos kailangan namin siyang i-let go. Kasi wala na kami pera. So, talagang said kami. So guys, ito lang, para may karoon ngayong perspective, yung utang na sinasabi ni MK is from carried over yan because of yung sa nangyari sa mama. So, guys, ito lang ang dami. Habang kinikwento mo, medyo affected ako in the sense because at a very young age, you started early. Kaya nga, parang sa mga shoutout sa mga magulang dyan, kung hindi nyo kaya, sabihin nyo sa mga anak nyo, and then challenge them to also to earn on their own right now. And then, if you are a young person here and a young student na alam mo financially challenged yung mga magulang mo, huwag na tayong magdagdag pa ng burden. Gumawa tayo ng paraan. So, para sa iyo, di ba, marami kang pinagdaanan, di ba? Siyempre, yung mga kabataan ngayon, sinasabi, hindi, mag-aaral lang talaga ako. How those experience help you and molded you to become stronger? Yes, I believe, no? Kasi wala naman nagme-mentor sa akin during that time. Yung tatay ko, nakafocus lang din siya sa pagraraket niya. So, I really need to figure things out on myself then and find the right people that can help me. And talagang sinubok talaga ako ng panahon. Kaya kung ano man yung mga pinagdaanan ko na sumunod pa, parang naka-mindset ako na kailangan kayanin ko to kasi walang ibang pwedeng tumulong sa akin. Kaya ako nakasurvive. So parang for the longest time, lagi akong nasa survival na mode, Coach Chinky. And sobrang hirap nun, no? Kasi kanino ka lalapit, di ba? Walang iba bukod sa Diyos. So sabi ko, kailangan kong galingan sa lahat ng aspeto, no? Sa pag-aaral, sa trabaho. Wow. And then yun nga, nung nag-2 shifts ka na ng pagiging call center, the reason why you're doing it, kasi gusto mong makatulong,
tapos magbayad. Mhm. Nabenta na yung bahay, guys, Mhm. Nabenta yung bahay nga dahil sa utang. Kaya nga, ito lang ang sasabihin. Sa pang second reality of life, most of the Filipino families are only one hospital bill Mhm. away from being poor and Mhm. broke. Ayun po na-experience nila, di ba? Kaya nga, napakahalaga ng protection, napakahalaga ng health insurance na Mhm. parati ko sinasabi, yung PhilHealth. Kaya nga, kung kayo, habang nakikinig kayo ngayon sa episode na ito at nakaka-relate kayo sa storya ni MK, pakitype relate and kwento nyo na rin kung ano yung pinagdaanan nyo. So, because of those things na ginagawa mo, talagang syempre, physically, you're drained. At because of that, di ka na Hindi na ako nakapagtapos. nakapag-aral talaga. Kailangan Oo. ko na magtrabaho. Siguro others would say na, ako, excuse lang yan, ganyan-ganyan, and all. Pero hindi po. Ang hirap po talaga nung mga time na yun. Oo. Kasi hindi naman po ako tamad mag-aral. Scholar nga po ako. Hindi naman din ako tamad magtrabaho kasi lahat nga po Ginagawa pinapasok ko. So, nung na-discover ko po na pwede akong mag-work from home kasi may nagbanggit, no? I'm so happy. Paano Kasi, yun? Paano yung transition? Sino nagkwento sa'yo? so nakikita ko na, kasi yung during that time, yung call center company na pinagtatrabahuan namin, nag-iba ng management, palipat-lipat kami ng account. So parang nagkakaroon ng politics and then dagdag mo pa yung traffic sa opisina. Ang daming nag-resign, tapos nagta-transition sila to work from home. And then yung husband ko, nag-transition na rin to work from home. And then nung nauna siya na mag-resign, eventually nag-decide rin ako na mag-resign. Pero medyo close-minded pa ako that time. Kasi sabi ko, eto na yun parang start na ng career ko. Kahit papano, ang ganda na ng takbo. Saan yun? Sa pagiging call center? Opo. So, can you give us a perspective naman? How much were you earning already as a call center agent? Nung mga time na yun, ganun pa rin naman, 21,000. Oh. Pero may mga opportunity na kung gustong maging trainer, ganyan-ganyan. So, sobrang bata ko pa rin noon. Nasa 21 years old pa lang ako that time and I'm 30 now. So, Hindi, kaya nga, 21 years old, di ba? 21,000 yung kinikita mo. Let's be realistic. Hindi neto yan. May pamasahe ka, may pagkain maliit ka. pa rin siya. Oo. Kaya nga, pagka binilang-bilang natin yan, yung magkano yung food cost at saka transpo per day. Hindi rin naman talaga siya sasapat. Pero compared to 14,000 pesos nung time na nag-work ako sa first na call center, mas okay, mas nakagaan-gaan ng konti. Pero nung nagkaroon kasi ako ng first na online job ko, 30,000 naman yun. So compared to 21,000, mas okay pa rin siya. That's just for one online na job. Kasi na-realize ko na if I can do multiple jobs nung nasa call center ako, I think mas marami akong time ngayon na nasa bahay ako kasi minus yung travel time. Okay, before we proceed, no, kasi ang BA sa'yo, natural na. Pero maraming nakikinig at nanonood ngayon, ano yung BA? Ano? Ayan. So, yung first na job ko sa virtual assistants na world ay email support. So, nagsasagot ako ng mga email inquiries ng isang tattoo shop sa Canada. Okay. And then, yung mga ibang virtual assistant naman na job na nakuha ko is admin talaga. So, virtual secretary ako, ika nga, ng mga international na mga business owners. So, may call yan? May call? May ganun? Walang call. Parang Kasi email, chat meron lang. akong 2-year-old na boy noon, na baby. So, hindi talaga ideal for me na tumanggap ng any calls. At saka, hindi ko na po talaga gustong mag-calls kasi nga nakakapagod, draining rin siya. So, hinanap ko po talaga yung mga non-voice na jobs. So, guys, ito lang. Again, let's clarify. Okay? Yung VA, virtual assistant, you can do it from home. Di ba? At dalawang klase nga, based on the information para for your educational purposes, yun naman purpose ng channel na ito, meron siyang voice jobs and non-voice. Ang voice, gagamitin mo, hello, kakausapin mo. Or number 2, chat lang and email, di ba, non-voice. So, yun yung Okay, so right now, sa pagiging VA, tumaas na yung income mo. Di ba? Yes po. Way better. Kasi first yung sa 30, tapos isa pang Tapos dumagdag pa. So, para lang po ma-imagine nyo, no? May mga clients ako na magpapasahod sila ng weekly, merong kinsenas katapusan, meron namang katapusan lang. So tatlo. So, nag-enjoy. Weekly, semi, at saka monthly. Yes. Wow. So, talagang tuloy-tuloy yung income. In just 1 year, nakakuha kami ng 2-story na house na sarili namin. Nakapagpakasal kami. We started traveling kasi medyo nakaka-burnout din. Pero yung mga utang namin, nabayaran rin namin. So, nagkaroon talaga kami ng
financial na freedom Oo. during that first year of working from home. Okay, pero yun lang. Again, very familiar ka na sa story mo, kaya natural na yan. Pero let's talk about first the advantages of working from home. Ano yung mga advantages? Ang advantages, for me, na mas nabantayan ko yung anak ko. Kasi nga, 2 years old pa lang siya that time, sobrang clingy. Every time na papasok ako sa office, umiiyak siya. So, sabi ko parang mali yata to. And syempre, as a first-time na parent, I wanted to make sure na mabantayan ko talaga yung anak ko. So, yun yung maganda. Habang nag-work ako, nakikita ko lang siya. Pero kumuha na ako ng magyayaya rin. Kasi at least, 'di ba, hindi yung fear natin na pag iniwan mo yung anak mo sa ibang tao, baka kung ano. At least wala na akong ganong fear. Yeah. I think yun yung number one, yung quality time with your family. And then, for me, isa pa na advantage is yung sa financial din talaga. Kasi nakapag-start kami ng iba pang business, for example, at saka investment, na during the time na nag-work ako sa corporate, ang meron lang naman is yung HMO. Pero ngayon, we already have our own. So, ngayon, mas nakakapag-isip pa kami ng mga pwede pa naming gawin para maayos yung lahat ng aspeto ng family namin compared before, nung nag-work ako sa corporate, na hindi ko man lang maisip na mag-dream. Ngayon kasi parang, wow, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, I wanted this for the kids. So, hindi ko alam, pero I think many can relate, na kapag nasa corporate ka and busy ka mag-work, araw-araw, mag-aantay ka na lang ng sahod, ganyan, wala kang time para mangarap eh. Ito parang, yung opportunities ay endless, and at the same time alam mo na maa-achieve. So again, let's recap about the advantages. Number one, yun nga, you save time in travel. Yeah. Oo. So normal travel time ng mga employees nasa 3 hours a day. 1.5, 1.5, di ba? Kasi may waiting time pa yan, di ka agad makakasakay. So time, number 2, money. Kasi nga, more or less, magkano yung pamasahe mo during the time na mapasok ka nun? Sa BGC lang yung work ko tapos Taguig lang naman ako na area. Kaya nga, mga magkano? So, siguro 100 a day? mga ganun. Oo. 100 a day pag malapit. Pero pag malayo, nasa 200 a day yan. Diba? Imagine mo sa 200 a day ka, times mo ng 20 days, that's 4,000 a month, times 12, that's 48,000 pesos a year ang additional income mo. Diba? Food. Diba? Magkano ang food? 200 a day. That's an additional 48,000 na pwede nang kumain sa bahay na mas mura. Plus, hindi ka pa bibili ng mga kape. Oo nga, yan nakapapamahal. Di ba? Yung, syempre, snacks, di ba? So, kung makikita mo, kaya nga, I personally believe in the work from home setup. I have a team, just for your information, I have a team of over 50 people in my organization. Ever since day one, mga 13 years ago na, or 14 years ago, naka-work from home setup na kami. Kaya nga, sobra. Yung appointment maker ko nasa, actually, Quezon City. Yung EA ko, nasa Batangas. Tapos meron ako mga video editor, nasa Bacolod, Cebu, Davao. So, kalat na kalat siya. At yun nga, sobra akong talaga. Kaya, yung kinikwento talaga ni Coach Mami MK, totoo yan na magkakaroon ka ng time freedom, tapos financial freedom, di ba? At na-build mo yung pangarap mo. Yes. So, pero syempre, magaganda ito pinag-uusapan natin. Hindi ganun kaganda in reality. Kasi may challenges. Yes. Ano yung mga challenges? Pinaka-challenging na part, as a first-time na work-at-home mom is yung time management. Kasi nga, na-excite ako sa pera, mag-hoard ng mga clients, hanggang sa ilang oras na lang yung tinutulog ko during that time, 4 hours halos yung tinutulog. So, parang nakakapang-init ng ulo, So, parang meron kaming, what do you call this, adjustment na ginawa. Okay. So, we need to decide na magbawas ng clients and mas maghanap ng clients na can pay higher. So, nag-strategize kaming mag-asawa ano yung gagawin namin, So, hanggang sa ma-figure out namin siya, mas na-manage namin yung time namin, and nagkaroon kami ng more time for travel. So, that was the time na we started traveling. Pero, yung time rin na yun, sinimulan namin yung FH Moms or Filipino Home-Based Moms as a Facebook group. So, sinabay ko siya sa work, kaya mas lalong naging busy. So, yung time management, I believe, isa sa mga challenges ng maraming mga work-at-home parents, Okay. And then, siguro kung merong second, that would be health.
Kasi nga, syempre, nakakapuyat nun yung mga first year namin kasi kumukuha pa kami ng night shift na mga clients, no? Iba-ibang Oo, timeline. ngayon kasi flexible na talaga. So, Oo. we can parang work anytime we want. Kasi 8 years na rin kaming working from home mag-asawa. So, ayun, yung pinaka-mabigat sa lahat. I do believe also, hindi lang yung time, okay, good, physical, pero meron din financial. Alam mo, marami akong kakilala na mga tao na dating kumikita lang ng tama, nakakaipon. Pero nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Na-excite sa... Hindi kami masyadong into utang. Hindi kami... Buti na lang. Kasi, pero Ganon. may narinig ka bang mga storya na Oo, may mga na-overwhelmed? naghihiwalay pang mga mag-asawang pareho ng work from home o kaya maganda na yung kinikita tapos naghiwalay pa. Kaya sinabi ko na kailangan pag-igihan ko yung married life namin. Kasi nga nakita ko sa iba na kung kailan naman tuloy gumanda yung buhay nila, tsaka naman sila naghiwalay. Yeah. So, very careful din ako na in terms of pagsisipag magtrabaho, ganyan. Gusto ko pa rin mabalanse pareho. Yeah. So, because of the success that you're experiencing right now, I'm sure, di ba, nakaka-relate ka sa mga, sa storya, sa mga challenges, mga OFW families. So, what prompt you naman to start a movement called FH Moms? Well, at first, no, hindi ko naman talaga parang gusto na magsimula ng something huge like FH Moms. Okay. So, during that time, ang gusto ko lang talaga is maghanap ng support group kasi wala akong makita na pang-nanay na kagaya ko. Parang maraming mga Facebook groups pero ang daming nag-aaway, ang daming ganito-ganyan. So sabi ko, siguro maganda rin mag-create ng community, no, for moms. Pero during that time, community is not yet a thing. So sabi ko, sige, gagawa ako. Pero hindi ko rin alam kung anong gagawin ko doon. So ang ginawa ko lang, coach, is simula lang ako mag-Facebook Live. Tapos sinishare ko lang paano ako nakakuha ng online job, paano gumawa ng resume, cover letter, paano magpa-interview. So, wala pa rin content creation na time during that year na nauuso. So, wala rin akong idea kung paano gagawin ko next. Pero nakita ko na yung mga tao, sobrang interested sila about online job. And then, after 6 months, ang ginawa ko is nagpa-meet up na ako. Sinabay ko siya sa travel. So, yung mga nanay, nagjo-join talaga sila para matuto sa training, no? And then, that was also the time na nag-start naman ako magpa-paid na courses. Pero hindi na lang ako yung nagtuturo. In-empower ko yung mga students ko that time na magturo naman ng accounting, virtual assistant, social media marketing, ng ibang topics na hindi ko na kayang maturo. So, ano yung naging because of that? I'm sure nagkaroon ka ng fulfillment sa buhay kasi na-realize mo, hindi ko lang natutulungan sarili ko, pero nakakatulong na rin ako. Ano yung mga stories and impact na the change? Can you cite some stories of moms? Yes, totoo yun, no? Iba yung fulfillment na makatulong ka sa kapwa Pilipino mo. And at the same time, yung journey mo, no, na makaalis sa kahirapan, ganun din yung nangyayari sa kanila. So, merong isang mami, si Mami Jen, isa siyang ex na OFW, and then meron din siyang isa lang yung paa niya, o ano siya, PWD din. Tapos single mom din siya. May isa siyang anak. Tapos nag-training siya sa amin. Free training pa yung kinuha niya. Nagkaroon siya ng virtual assistant na job. So, sobrang laking impact nun para sa buhay niya. Ngayon, nasa Canada na siya. Wow. So, sabi ko lang, So, ngayon, ano pa rin siya? Virtual pa rin? Oo. Wow. And then, yung iba namang mga mommies, OFW talaga. Tapos, bumalik na sila sa Pilipinas kasi mas malaki na yung kinikita nila sa online job. And then, yung iba naman, walang work experience, hindi magaling mag-English, medyo may edad na rin, no? Pero kinakaya pa rin nilang mag-work from home, which is nakakatuwa kasi talagang walang limit, no? And basta maintindihan mo lang, maaral mo, no? And makaya mo yung mga challenges, malaki talaga yung opportunity. So, okay, let's talk about yun. Siyempre naman, ano ang skills ang kailangan, di ba? Kasi maraming nakikinig, ay, wala naman, di naman ako nakapagtapos. Or probably, mga iba, no read, no write pa. Diba? Baka sabihin, una, hindi ko alam. Pangalawa, sino mag-hire sa akin? So, ano yung mga kailangang criteria na para maging isang successful na VA? Kung merong ilang skills, no, na pwede nating matutukan, that would be communication skills. All because
kailangan natin makipag-communicate sa mga international na clients. Mhm. Pwede rin namang local na clients, pero mas malaki no yung po Bayad. pwedeng maging sahod ng international na clients, no. So kailangan natin ng basic English communication skills. Hindi naman kailangan fluent unless magko-calls kayo. And napakarami naman pong non-voice na mga jobs. So that's one, communication skills. And then second would be I think writing na skills pa din kasi if it's admin or any other jobs, importante na kahit papano nakakapagsulat tayo in English. Kasi kapag mag-a-apply din po kayo, yung resume nyo tsaka cover letter nyo, kailangan yung pagandahin or maayos. And it's good rin that we have AI and other tools no that can help us. Kung hindi naman tayo ganun kagaling mag-English, both oral and written no na communication. So may support pa din. And then lastly siguro yung pagiging proactive. Meaning to say hindi kailangang utusan tayo, no? Kailangan may pagkukusa na gawin yung mga task. So if it's something na hindi natin alam, dapat aralin natin on our own kasi hinahire tayo ng mga clients no because of our expertise. So kung meron tayong gustong services na i-provide as a freelancer, importante na mahasa pa natin siya. So for example, you wanted to be an admin, dapat marunong tayong gumamit ng email, mag-ayos ng email, o kaya kung mas specific pa, if it's social media marketing, dapat matuto tayo mag-design, no, kahit basic lang, and then magsulat ng caption. Ganyan. So, yun. Just to give you a perspective, no? Itong sinasabi ni probably sasabihin nyo, nakaka-overwhelm naman lahat ng sinasabi. Alam nyo, more than the skills part, later we're gonna talk about kung how simple right now. Ito lang kahit wala kang kaalam-alam magsulat, kahit hindi ka marunong mag-English, kahit hindi ka marunong mag-email, kahit hindi mga plano, mamaya may isi-share po kami sa inyo, kaming dalawa, through this episode, kung paano kayo matututo in just 5 minutes. Pero more than the skills, alam mo ang pinakamahalaga, yung nakikita kong invisible, is the attitude. Exactly. So, ano naman ang kailangan na attitude ng isang VA? Di ba? Aside from being proactive, ano pa kailangan yung mindset and attitude na kailangan ma-possess? That's a really good question, no? Especially now na maraming kumakalat na may mga virtual assistant na hindi gaano kaganda, no? Yung mga ginagawa nila towards their client. So, I think it's important, no, na if there's one attitude na kailangan, that would be yung respect din, no, with your client. So, in terms of privacy, ganyan, we wanted to make sure din na we respect the privacy ng client, yung time niya, and at the same time, yung sa business niya, no, dapat irespeta natin na the reason why we're hired is because pinagkatiwalaan tayo and we need to respect that. And then, the goal, always remember, kung ikaw you're watching and then you're considering to want to work from home, the goal kung bakit tayo hinire is to make their life Easier. So, dapat ikaw yung, kunyari may task na binigay sa'yo. Wag po, pakiusap lang, na wag kang maghihintay na ifa-follow up ka. Dapat ikaw nag-update. Like for example, sabi mo, sir, the client hasn't responded, but give me a day or two, I will follow it up. Or so far, so every, kung pwede nga, kulitan to. Yes, kulitan. Diba, super busy kasi ng clients. Oo. And FYI, the reason why I can say this with conviction, kasi nga, I have 50 VAs. Yeah. And then yun, sinasabi ko nga sa kanila, imagine mo, hinire kita, ako pa nagpa-follow up. Dapat pasweldohan mo ko. Diba? Totoo Nakakapagod talaga. And FYI, yun nga, kung hindi ka very proactive, mapapalitan ka. Exactly. Yeah. Diba? Ang dami na ka rin choices ngayon, dami na rin competition. So right now, ito naman. So talking about the skills, may good news. Hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong mag-computer. Good news because of AI. Ano yung AI? AI or artificial intelligence, no? Matutulungan tayo nito na mag-create ng iba't ibang content from yung written, no? Pwede na rin mag-create ngayon ng image o kaya videos, ganyan. So, sobrang powerful niya na tool para maging kasangga, no, ng mga freelancer. So, I still believe na hindi naman po tayo mapapalitan nito kasi kailangan pa rin ng human, no? Para dito sa AI na tools na ma-maximize. Kasi, without us, hindi naman yan mapaprompt. So, when we say prompt, kasi parang uutusan mo siya. May command. Mako-command mo, no? So, importante na alam rin natin ano yung
kailangan nating gawin para sa trabaho. Okay guys, itong talking about yung yung AI, meron ng software na, ano yung mga software ng AI? ChatGPT, I think Oo. we can start from there. Pero Oo. kung medyo complicated para sa inyo yung mga iba't ibang AI na tools, you can start with Meta AI kasi nasa Messenger siya. Oo. And then from there, you can explore yung iba pang mga tools na po pwede nyong gamitin. Like for example, ito lang, just to give you perspective. Number 1, paano gamitin yan? Punta ka lang sa AI, pagkatapos sabihin mo, Tagalog kahit naman Kahit Tagalog, Tagalog, Bisaya. lahat ng AI kaya Oo. na. Tagalog, Bisaya, sabihin mo, pero paki-translate to Yes, English. pwede. Oo. Automatic, di ba? Sasagot yan. Di English lang. Padadala mo sa client. And then number 2, sumagot si client ngayon na English. Di ko maintindihan to. Cut-paste mo yung sinagot na, tapos pa-translate mo, pabalik ng Bisaya. Yes, Or let's say, pwede. So, in other words, alam mo na. Tapos kung may project na pinapagawa sa'yo, hindi mo alam kung paano gagawin. Ipa-prompt ulit. Uy, ChatGPT, hindi ko alam kung paano gawin to. Tulungan mo naman ako na maayos to. So, automatic. Yes. Di ba? Pwede rin po kayo mag-upload ng file. For example, ako, pag may mga contract na isasend yung client. So, di ba, sobrang complicated ng mga contracts, di ba? So, ang ginagawa ko, i-upload ko siya sa ChatGPT, tapos ipapahimay ko sa kanya para mas maintindihan ko lang. And ipapacheck ko kung may mga dapat ba akong ingatan. So, may mga pwede rin i-upload na, for example, Google Sheets, and other files na gusto nyong ipa-analyze. Ayan. So, helpful din ang AI para ma-analyze natin yung mga bagay-bagay. Just to give you a perspective also, nung dati, nung nag-umpisa sila noong 2008 ng lahat manual yan. Manual lahat. Kailang Sariling isip. iisipin mo talaga, pero ngayon, wala na siya. Grabe, alam mo, eto lang just in case, if any one of you is watching right now, if you're interested, for me or Coach MK, to teach you about AI, will you be interested? If you're interested, just type AI. So, pagka maraming nag-ano, probably we can team up together and we can help you kung paano talaga gamitin tong technology na ito in order for you to earn money. Sobrang laki nito. Maniwala kayo, sobrang malaki to. Okay, so one more topic regarding sa AI before we transition to maraming natatakot na mga VA also na mapapalitan sila because of AI. True or false? Yes, it's true na maraming natatakot, okay? It's also true na maraming jobs na pwedeng mapalitan, pero marami ring jobs na po pwedeng ma-recreate and at the same time mag-exist, na bago. So, I think ganun talaga, sa lahat ng mga nakaabot sa iba't ibang era, ng development ng technology, laging nagke-create talaga ng ganong klaseng fear. And we can all understand rin naman kasi nga sobrang powerful ng AI and other technologies pa na nag-i-emerge. So, as someone na merong community, I always remind them na kailangan nating mag-upskill and Upgrade, use this AI na mga tools in our advantage. Yeah. Kasi mas maganda siya na ganun yung mindset natin compared to parang makain tayo ng fear hanggang sa wala na tayong magawa. Yeah. Guys, FYI lang, just to give you a perspective also, AI, yes, can replace jobs who refuse to learn how to use AI. That's correct. But, kung ikaw, office worker ka, or if not naman, VA ka, willing ka to learn to use this technology, hindi ka mawawalan ng work. Yes. Kasi ang dami, di ba? Oo. And aside from that, Coach, I wanted to emphasize rin kung before, ang problema ko is time management, which I think is problema pa rin ngayon. Oo. I feel na mas na-empower ako ng AI na tools, Grabe. not just as a freelancer, but as a parent. Oo. Kasi ginagamit ko rin siya, for example, may exam na yung anak ko. Oh, you ask them to make exam. Gagawan ko na ng exam na questionnaire, Multiple and choice. then with key answers pa. So, Oo. ibig sabihin, mas madali for me na i-balance lahat. For example, I wanted to plan parang travel namin for the year. Oo. And then gusto ko, ganito yung budget, ganito yung gusto kong mga puntahang lugar, ganyan. Siya na yung magpa-plan ng lahat. Totoo. So, before kasi, pag gagawin ko siya, isa-isa ko pang pag-iisipan, i-research ko pa, ito hindi na. Wala na. So, mas na-empower ako, sa lahat ng aspeto ng life ko as a mom, as a business owner, as a freelancer. So, mas marami ako nagagawa and more income for me. Ay, grabe. Kasi nga, yung ang problema kasi ng isang VA is time. Yung, hindi lang time, yung thinking load. Exactly. Di ba, may problem ang kliyente Oo, mo. oo. Isipin mo paano. Pero ngayon, wala na.
So, ang gagawin mo, kukunin mo lang yung problem ng Yeah. client, ipaprompt mo lang, help me to create a Mhm, plan mhm. and a system and a solution for this. Yeah. Halos lahat ng mga sinasend ko sa client na proposals, Hmm. halos lahat yun AI generated pero merong pa ring isip ko. Siyempre, Pero, i-filter mo pa rin yun. Kahit alam mo yung patulog na ako, tapos nag-request yung client na pwede mo bang gawin to, magagawa ko pa rin siya. Pero syempre, yung pag-prompt ko sa kanya, sabihin natin ilang sentences yan or paragraph, no? Pero at least yun na lang yung iisipin ko. Oo. Tapos bibigyan niya na ako ng magandang tapos konting revisions na lang yung ipapagawa ko sa AI. So, ganun siya ka-powerful. Kaya nga, dati, siguro, how many minutes or hours nagagawa mo? Ngayon, how many? Sige, before and after. Minutes na lang, like 5 minutes? Before? Ganyan. Before, siguro days. If you're talking about a single document. Grabe talaga. Okay, so, right now, for beginners, na gusto at interested ngayon mag-VA, okay? Ano yung pinakamahirap na para sa mga VA na nag-uumpisa? Hindi lang ngayon, no? Parang feeling ko kahit noon, Oo. parang problema siya ng mga newbies, yung confidence. Oo. I don't know ano-ano yung mga parang reasons bakit ganon, no? Pero marami sa kanila ang hindi ganon ka-confident because, ayan, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro yung iba, grabe sila i-downgrade, no, ng mga family members. Sila iba-ibang factors, I think cultural na din, ganyan. And then, yung iba naman, though may work experience sila, parang nahihirapan sila mag-shift to online job all because feeling nila or hindi nga sila ganun ka-confident na kaya nila, ganyan. So, it comes with the confidence din talaga. And iba-iba siya per person. Pero kapag na-boost nila yung sarili nilang confidence or merong nakita sila na ibang tao na kaya naman, I think nakakatulong din talaga. Alam mo, ang pinaka nakikita ko, sinabi mo hindi lang ngayon, pati noon. Noon oo. Pero hindi lang noon. Talagang sobrang alam mo, ang sinasabi niya, lack of confidence, actually, it's equated to one word, fear. Fear, exactly. Diba? The fear of failure, the fear you'll be going to be rejected, fear that it will not work. Guys, huwag kayong matakot. And then, ang gandahan doon, di ba? Parang as I have 50 VAs nga, na sinasabi ko na karamihan ng mga VAs ko started as part-time. May silang day job, may day job sila, tapos yung expertise nila, yun ang ginagawa para sa akin. Kasi meron silang regular job ng editor. Tapos sa side hustle sila. To the point na yung project na ginagawa niya, malaki na. Mas malaki na. So, doon na sila nagtara-transition. Exactly. Kasi na-out-earn na eh. Not only out-earn, may potential pang lumaki. Na hindi sila nagta-travel. Kasi dati pumapasok pa sila sa opisina and everything. So, yun. So, you should not be afraid. Okay. Next naman, common mistakes naman. Common mistakes ng mga freelancers. Ang common mistakes, I believe, no, is yung hindi nila wina-work out yung personal nila na brand. I think naging problem ko rin siya all because nakafocus ako sa pag-build ng community and ng mga iba't ibang clients and then brands. So, hindi naman sa napabayaan ko. Pero, it's very important sa lahat ng mga freelancers na yung personal brand nila sa online na presence, no, is nandun. Especially now na magagamit mo siya as an advantage para mas makakuha pa ng mas maraming clients. Kasi sa dami ng parang okay, VAs. Malaki yung competition. Oo. Let's accept it. Malaki yung competition, global competition kasi may mga virtual assistants rin abroad. So parang ang sinasabi ko lang is kailangan mo mag-step up. So kung medyo mahiyain ka and all that, siguro it's about time na talagang i-showcase mo rin talaga not just your skills pero pati yung sarili mo. Alam mo ngayon talaga kasi at the end of the day, guys, I hope you're learning from this session. And if you're learning, type learning, yung personal branding is crucial eh. Exactly. Kasi ang sinabi ni, I think, who was the author ng Purple Cow? I think si Seth Godin ba? Sorry kung I can still remember yung Purple Cow. Kasi ang dami di ba pag pumunta ka sa Australia, ang daming cow na puti at saka black ang What if sa cow na biglang may nakita ka sa purple na cow? Siyempre, focus ka doon. Yes. So, ang challenge right now, because of that book, yung sinasabi, how can you be noisy in front of a crowd? Ang tawag doon is attention. So, kailan mo na-discover that you need to create your personal brand? Even before pa naman, I believe I'm working on my personal brand na kasi nga active ako sa
for example, mga events, and Mm. then sa pagpo-post online. Pero hindi ko siya siniseryoso. Mm. Pero until I realized na, okay, parang kailangan ko rin talaga na mas ma-organize yung mga bagay-bagay. Siguro half na nung career ko. Yeah. So, late ko na siya na-realize, unlike siguro sa iba. Pero kasi ang maganda, Coach Chinky, I feel na parang lumabas lang siya naturally. So, hindi ko siya parang plinan, kagaya ng ibang mga freelancers or professionals na kukuha pa ng image consultant, etc., etc. Yung sa akin kasi, parang because I'm involved nga ng sobra-sobra sa community namin, mas napapakilala ko yung sarili ko as ako, as the community leader, ganyan. So, parang hindi ko siya plinan, andun siya, pero I think na kailangan pa ng extra na push, especially that I wanted to lead more people, no? Mas mapakilala pa, not just myself, pero pati yung FH Moms, no, as a community and as a brand. Whether you like it or not, sa panahon ngayon talaga, ang personal branding, it's not anymore a luxury but a necessity. Papaliwanag ko kung bakit. At the end of the day, kunyari, pumunta ka, bubili ka ng bag, no? Isang, kunyari, gusto mo ng bag na pang moms, di ba? Meron dito, 2,000 pesos, generic brand, di ba? Meron dito naman, LV. Siyempre, ano mas may value? Yung generic na brand na 2,000 na walang tatak or yung LV? LV, O syempre. LV. And you can command a price because of your brand. So likewise, that also applies to a VA or any other profession. Kung ikaw, ang ano mo lang, label mo lang, VA ka, generic ka. Wala ka kasing brand that you can command a better price. Pero pag sinabi mo, like for example, you are a VA funnel builder, di ba? Talagang yan yung expertise mo. Or you are a VA email specialist. Yeah. O you're a VA na FB ad specialist. No? Na talagang meron kang proof na mga kliyente na natulungan mo, yung price mo tataas eh. Yes, yes. Agree? Agree. Kaya nga, shout out lang sa mga tao na actually I've helped a lot of people na hindi nila alam na I help. Kung saan sila magfo-focus. Yeah, yung sa personal brand, I've helped, okay, ito lang, first time ko i-disclose to public, I've helped si Karen Davila sa personal brand niya for YouTube. Another person that I've really helped, si Real Talk Darbs. Iba kasing branding niya before, Love Advice, pero ngayon, ano na siya Oh, yeah. Di ba, nag-switch siya? Because yun nga, I had 4 sessions with him during that time. So, kinoach ko siya, ginaid ko siya. Kaya, ngayon, the rest is history. As a matter of fact, palagay ko mas successful na siya kaya sa akin sa ano. So, shout out naman sa mga tao, ikaw na nakikinig at nanonood, if you need personal branding mastery, I think I'm going to open a class soon. If you're interested, no, to be part of my class, just type PBM, Personal Branding Mastery, PBM sa comment section, and I will send you a link para malaman mo on how you can be part of it. So, right now, how has the industry right now evolved? Yung before, ngayon? Oh, wow. Oo nga. Ibang-iba na kasi kung 8 years ago, it's just me who's working from home. Pag nagpa-meet up ako, ngayon halos lahat, no, working from home na, may ilan na lang na mga hindi pa working from home. Ganang level. So, ang laki. And makikita mo rin na sobrang dami na ngayong mga iba't ibang groups for different locations and then per niche, no? And then, marami na rin nag-create ng content. Ayan, shout out sa mga virtual assistant content creators na nagtuturo, no, for free on how people can start. Yeah. Alam mo ano nag-push nun? Because of the pandemic. As a matter of fact, ako nga, advocate ako dati, di ba? May mga call center na nag-hire sa akin. Nung prior to pandemic, kinausap ko, ba't niyo consider work from home? Alam mo, sagot sa akin nung sa HR, nako, Pilipino, magne-Netflix lang yan pag nasa bahay. Oo, I don't think na Pero yun nga, because of the pandemic, wala silang choice. And then, na-realize nila. The same Na pwede. the same company, nung in-invite ako ulit, sabi ko, ano nangyari? Ba't kaunti na lang tao? Nag-resign na ba? Sabi, hindi. Naka-hybrid na kami. Naka-hybrid yan. Oo. So, meron na rin silang workforce na mga 50 to 70% naka-work from home. And then, alam mo, ang na-discover nila, they became more productive. That's number 1. Mas happy yung mga tao. Yes. Number 2, nagbawas sila ng almost 40% on their operational costs. That's good. Kasi yung office, hindi na ganun kalaming rental. Di ba, nagigets mo? Yes. So, nag-downsize yung ano nila, yung OPEX nila. So, talagang naging beneficial. Yeah.
So, now, let's talk about ano na lang. Ito yung last part siguro. Ano yung mga niche na dapat pasok? Kasi maraming VA, very wide yan eh. Ano yung dapat nilang pasukan para in demand at saka high paying? Marami ngayon, no, na kailangan yung mga clients na related to automation. So, it's still related with AI. So, magkakasama yung mga yan, no? So, ang maganda kasi, kahit na anong pasukin mo, pwede mong ipasok yun, no? Yung AI and automation. So, with automation kasi, the clients wanted na ma-lessen din yung workload ng mga tao nila. Yeah. So, what they wanted is someone who can help them with automation. For example, instead of your virtual assistant, no, na mag-send ng email isa-isa, with automation, automatic nang makakapag-send ng email. So, isa yun sa mga expertise na hinahanap ngayon ng mga clients, no. Pero, uso pa rin naman, no. I mean, in demand pa rin yung mga jobs kagaya ng graphic designer, video editor, no, social media marketer, accountant, no. So, lahat ng mga posibleng online jobs is andyan pa rin sila, no, except yung mga clients ngayon, naghahanap lang din sila ng iba that can help them na mas mapadali, no, yung operations nila, and at the same time, in terms of marketing naman, mas mapalawak nila, no, and mapalaki yung brand nila. So, having said that, magkano ang potential pwedeng kitain naman ng starting at saka yung mga medyo magagaling na? Ngayon, no, yung $4 per hour, no, for newbies, maliit pa yun. So, if you will be getting lower than that, ibig sabihin, maliit na yung bigay ng client sa'yo nun, no? So, ako kasi, in terms of the salary rate na po pwede nyong i-accept, lagi siyang nakadepende sa'yo kung ano yung i-accept mo, na mapag-uusapan nyo ng client, ano ba yung workload. That's why it's important na hindi silipin yung, alam mo yung kinikita ng iba and all that, kasi iba-iba talaga. So, importante rin na maaral mo or ma-check mo ano yung standard, no, through research. No? Either i-check mo yung mga job sites or mag-check ka sa AI ano yung standard. Pero, time should come na makapag-create ka ng sarili mong salary rates as well as packages for your own services. So, ikaw talaga rin ang magde-design. Pero, again, $4 rate, no, na pwede, pero hindi dapat sobrang baba doon. And kung mas higher pa, yung iba, they can get as high as $12 per hour. Yeah, depends on the expertise. Again, expertise and brand. Yes, Pag exactly. may brand ka, nasa high side ka. Pag wala kang brand, nasa low side ka. Exactly. So, is freelancing for everyone? Before, I would say na it's for everyone. Pero ngayon, I wanted to say, no, na freelancing is not for everyone. Given na ang dami, no, na hindi talaga ganun ka-decided. They will just try and see kung anong meron pero biglang mag-quit, no? And then meron namang iba na nandun na sila, working from home na sila, and then yung attitude nila biglang lalabas. So, I think that's the reason why I'm saying now na it's not for everyone. Pero it's for Filipinos, no, na talagang dedicated, and then they are in the freelancing industry para matulungan talaga yung mga clients and at the same time mabago rin yung life nila. Okay, guys, para sa mga taong talagang interesado to go freelancing, step-by-step guide, huwag kayong aalis dahil may maganda kaming announcement after this. So right now, I'm sure maraming taong yung nakikinig at nanonood na talagang medyo nagsasabi nga, yun nga, OFW ako, I think I'm stuck dito sa, pagbalik ko sa Pilipinas, meron ba akong uuwian? Or if not naman, isang full-time mom. Ngayon, nakikinig at nanonood na sinasabi, nag-aala ako ng bata, paano ako kikita? Diba? Kailangan ko ba lumabas? So, anong masasabi mo, message mo sa people who feel stuck and hopeless today? Number one, huwag tayong makinig sa sinasabi ng ibang tao, no? Yung mga panghuhusga nila, yung pagdidikta, no? Kasi kayo lang yung nakakaalam ano yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo, sa buhay ng pamilya nyo. So, importante na if there's something na gusto nating gawin, may pangarap tayo, let's embrace it, no? Kasi marami yung pinanghihinaan ng loob every time na makarinig sila ng, let's say, bashing from their family or from other people na wala namang ambag sa buhay nila, no? So ako kasi ever since na na-empower ako as a woman, no, I feel na lahat is kakayanin ko. And recently pala, I just gave birth, no?
So, ang tagal. My son is already 10 years old and my baby now is one. magwa-1 na. And hindi ko ine-expect. And I feel na ang dami ko nang na-achieve, yes. Pero ang dami ko pa palang ibang pwedeng gawin. So, siguro yung iba na stuck sila, no? And feeling nila wala nang mangyayari sa buhay nila. Hindi po. Sobrang dami pang pwedeng gawin sa buhay. And wag po nating sayangin yun. Tulungan natin yung mga sarili natin, especially if you are a parent, no? Let's empower ourselves kasi tayo po yung magiging, kumbaga, modelo ng mga anak natin. And right now, I'm just so happy with my freelancing na journey. Again, 8 years na po akong working from home. Nandito pa rin ako and we're building our life naman sa farm na in-acquire namin because of working from home pa din. And talagang nag-start na kami mag-design ng life na gusto namin. Wow. Hopefully makapag-retire, pero parang hindi pa kasi I'm just a 30, my husband is, so parang feeling ko, kaya pang mag-work, pero we wanted to save more and at the same time, invest rin kasi para sa mga bata. Alam mo, for me, yung sinabi mo, word na retirement, ang definition ko ng retirement is the ability to work even if you don't need to because you that's want interesting. to. Nagigets mo? Nasa need ka ba or want? Kasi yung may mga iba, kailangan magtrabaho eh. Wala akong choice. Ngayon, aabot ka sa punto na gusto ko magtrabaho. Okay. Kahit kasi hindi ko naman kailangan talaga kumita. Pero gusto ko lang. Pero gusto. Oh, that's good. Di ba? Okay. So, right now, ito, guys, ang good news, me and Coach MK, we came together as one. And we formed a, parang basic, no? Not only basic, yung work from home strategy. Kung wala kang kaalam-alam na gusto mo malaman, no? We created the module together. Yes. Remember? Yes. Ano yung mga content? Sobrang daming sobrang dami. So, dun mako-cover, no, yung step by step, no, na kung paano kayo makakapasok sa online job talaga. Kasi itong sit-down interview namin ni Coach, no, magkakaroon kayo ng idea, yes, pero kung paano gagawin. Yung the how-tos. Oo. Mas maganda kung dun nyo yun mapanood. Yung how to create a resume, how to lahat. And good news, you can use the AI already to create it. So, tituro ni kung saan ka mag-a-apply. Paano ka mag-a-apply. Yes. Ano sasabihin mo, ano gagawin mo. Kukunin mo lahat ng information, ilalagay mo na ngayon sa AI yon. Para mapa-check and makakuha kayo ng feedback at mas mapaganda pa. Oo, hindi mo na kailangang isipin yun. Yes. So, meron na siyang framework, tapos si AI ang gagawa para sa'yo. So, if you're interested with that special course, no, that all you need to do is just go to the link below or just type Sana All. SANAOL. Sana All. Okay? OL. Online. Ang ibig sabihin ng all. Online. Yeah. So, right now, I just want to challenge you. Mag-ipon. Yan. The-challenge ko si Coach MK na mag-ipon. At alam mo na itong ipon cards? Hindi pa. Ay, nako, grabe to. Bago lang ba to? Medyo, mag-1 year na. Pick a card. Ayan. And then, basa. Okay. 1K pesos challenge. Maghulog lang ng 1,000 pesos sa iyong ipon box para makompleto ang ipon challenge. Wow. Ayan. Dalagay mo na ngayon sa ipon box. Ito pala. Okay. Ito ipon box. Diba? Tatantusan mo na lang siya. Shadan mo siya. Galing na to, ilalagay mo dito yung papel o barya. Okay. So, irorolyo ko lang siya. Yes, don't forget the start date, end date, saka para saan ka nag-iipon. Okay. Uy. So, everyday may challenge yan. That's around, pag Yes. nabuo mo tong challenge, 100,000+ ang makukuha mo. Ooh. So, ang dami siya. So, sobrang fun. So, you can teach your kids. Ay. Yung anak mo, sabi mo, pa-draw mo siya ng everyday, ng isa. Okay to Oo, para... So, pwede siya sa adults, pwede rin siya sa kids. Oo, para sa family yan eh. Nice. Thank you. Diba? Nice. Ganda. Oo. So, there you have it, guys. Para sa mga tao na talagang interesado pa to get to know kung ano yung ginagawa ni Coach MK sa FH Moms, where do they get in touch with you? Yes, you can always follow me po sa social media, no? It's MK Bertulfo. Active po ako sa lahat. And then you can join FH Moms community. I-search na lang rin po ang Filipina Home-Based Moms. So, meron po kaming iba't ibang mga programs, no? As well as events. So, you can just check, no? And join us. Yes. There you have it. Maraming salamat, Thank Coach you so MK. much, Coach. You're such an encouragement. Grabe. Sobra akong inspired sa mga taong lumalaban sa buhay at never give up. So, guys, kung nagawa ni Coach MK, diba, kaya niyo rin. Alam mo, may kasabihan tayo sa buhay kung gusto gagawa po ng paraan. Kung ayaw maraming dahilan. So, I hope that you are encouraged and inspired. So, please share your lesson. Itong lagay nyo lang sa comment section. And if you like our channel, don't forget to share, like, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan,
tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. I was right there nung nagbabanta ng pasabugin yung Camp Crame. Si Enrile nasa Aguinaldo, si Ramos nasa Crame, nandun Oo. ako sa Crame. Tapos nagpe-press con siya, nandun ako for ABC News. Tapos biglang ganito si Ramos, okay, the helicopters are coming, they're going to be strafing. Everybody run for cover. Buhan kami, kanya-kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang where are we gonna go? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung Grabe saan yun. pupunta. Si Ramos went over to Aguinaldo. I can remember that moment. That one. I was there. So, talagang, I saw Ay, history unfold talagang as a young journalist. So, anchor na ako. 20 years old ako. Ang laki ng bayad sa akin. Yung mga writers na kasama ko, ang sweldo lang niya mga 2,000, 3,000. Ikaw? But I was receiving 7,000. Ay, grabe!